Napuna mo na ba na ang iyong pinakamabigat na kalaban ay hindi ang dyablo o ang mundo, kundi ang sarili mong isipan? Alam ko na tila hindi ito kapanipaniwala, ngunit pakinggan mo ito, ang paraan ng iyong pag-iisip sa kasalukuyan ay maaaring nagiging hadlang sa kung ano ang nais gawin ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ang iyong nakaraan, hindi ang iyong kasalanan, at hindi ang sinasabi ng ibang tao ang tunay na problema. Ito ay kung ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sarili. At ipapakita ko sa iyo kung paano, kapag nagsimula na ang Diyos na linisin ang iyong kaisipan, ang lahat ay ganap na magbabago. Ilang beses mo na bang nahuli ang iyong sarili na paulit-ulit na sinasabi sa loob mo ang mga katagang, "Hindi ako sapat na mahusay, walang magbabago sa akin," o "Hindi ako dinidinig ng Diyos"? Ang mga salitang ito ay tila maliliit lamang, ngunit ang mga ito ay nagiging mga di nakikitang kuta na bumibilanggo sa iyong isip. Hindi ang mga ito gawa sa bakal o semento, kundi sa mga kasinungalingan. Mga kasinungalingan na iyong narinig, pinaniwalaan, at sa paglipas ng panahon ay naging napakapamilyar na sa iyo, kaya tila naging bahagi na sila ng iyong pagkatao. Para bang may pasan-pasan kang mga tanikala na walang nakakakita, ngunit nagpapabigat sa iyong mga balikat araw-araw. Lubos kong naunawaan ang pakiramdam na iyan dahil naranasan ko rin iyan. May panahon noon na kahit ipinapahayag ko ang ebanghelyo, nakakaramdam ako sa loob ko ng isang paulit-ulit na tinig, na "Bigo ka, hindi ka na magagamit ng Diyos." Ang mga tinig na ito ay hindi nanggaling sa labas, kundi mula sa sarili kong isipan. At habang mas nakikinig ako sa kanila, lalo akong napaparalisa. Hanggang sa isang araw ay naunawaan ko, hindi ko kailangang lumaban gamit ang sarili kong lakas, kundi hayaan ang salita ng Diyos na lumaban para sa akin. Doon ko sinimulang ipahayag ng malakas, ako ay anak ng Diyos. Ako ay pinatawad na. Ako ay minamahal. Ang Diyos ay may plano para sa akin na hindi mabibigo. Nasubukan mo na bang gawin iyon? Nasubukan mo na bang ipahayag ang katotohanan sa halip na pakainin ang kasinungalingan? Sinasabi sa Biblia sa 2 Korinto Kabanata 10 talata 4-5 na ang mga sandata ng ating pakikipaglaban ay hindi ayon sa laman, kundi may kapangyarihan sa Diyos na magpabagsak ng mga kuta, at bumibihag sa bawat kaisipan upang pasunurin kay Kristo. Ibig sabihin nito, sa tuwing kinakaharap mo ang bawat negatibong kaisipan gamit ang katotohanan ng salita, ibinabagsak mo ang pader na naglilimita sa iyong buhay. Ngunit handa ka bang harapin ang mga kutang ito na tila napakatibay? Handa ka bang tumingin sa loob mo at kilalanin ang mga kasinungalingang namumuno sa iyong isipan? Maraming tao ang nabubuhay sa buong buhay nila na naniniwala sa mga katagang itinanim pa noong sila ay bata pa. Marahil ay may nagsabi sa iyo na wala kang kakayahan, na hindi ka mararating ng malayo, o ikaw ay isang pagkakamali o pagkabigo. At ang mga salitang ito ay lumago sa loob mo gaya ng malalalim na ugat. Ngunit makinig ka, ang katotohanan na may nagbitiw ng kasinungalingang iyon ay hindi nangangahulugang iyon na ang nagtatakda kung sino ka. Ang Diyos ang may huling salita sa iyong buhay. Ilang beses ka na bang hindi humakbang dahil ang kuta ng kawalang katiyakan ay mas malakas sumigaw kaysa sa tinig ng pananampalataya? Naaalala ko ang isang batang lalaki na lumapit sa akin pagkatapos ng isang pangangaral. Dala-dala niya ang paniniwalang nakagawa siya ng napakabigat na mga kasalanan na kailanman ay hindi na siya mapapatawad. Ang kasinungalingang ito ay sumusunod sa kanya na parang isang madilim na anino na nagnanakaw ng kanyang kagalakan. Ngunit nang simulan niyang ipahayag ang Roma Kabanata 8 talata 1, ngayon nga ay wala ng anumang hatol sa mga nasa kay Kristo Jesus, ang kutang iyon ay nagsimulang gumuho. Napansin mo ba na ang karamihan sa iyong mga kinatatakutan ay wala kundi mga kuta sa isipan? Ang mga ito ay mga gusaling nananatiling nakatayo lamang dahil patuloy mo silang pinapakain ng iyong mga kaisipan. At hindi lamang ito usaping espiritual, kahit ang siyensya ay ipinapakita na rin ito. Ang mga pananaliksik sa psikolohiya ay nagsasabi na ang mga paulit-ulit na kaisipan ay bumubuo ng mga neural pathways na nagiging mga pattern ng pag-ugali. Sa madaling salita, habang mas inuulit mo ang isang kasinungalingan, lalo itong lumalakas sa iyong isip. Ngunit sa parehong paraan, habang mas inuulit mo ang isang katotohanan, lalo itong nagkakaroon ng kapangyarihan na palitan ang anumang mali. Ito ang eksaktong sinasabi sa atin ng Biblia, maraming siglo na ang nakalipas. Ipahayag ang katotohanan at ikaw ay mababago sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip. Marahil ay iniisip mo, ngunit paano kung mababasag ang isang bagay na nasa loob ko na sa loob ng maraming taon?
Ang sagot ay simple, ngunit nangangailangan ito ng lakas ng loob at pagtitiyaga. Kailangan mong simulan ang pagpapahayag ng malakas kung sino ka kay Kristo. Hindi lamang basta iniisip, hindi lamang basta ninanais, kundi binibigkas, pinapakinggan ang sariling tinig, at hinahayaang ang iyong mga tainga ay mapuno ng katotohanan. Kapag sinabi mong, ako ay higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus ayon sa Roma Kabanata 8 talata 37, hindi ka lamang nag-ulit ng isang talata, ikaw ay nagsasagawa ng isang espiritual na labanan. At huwag kang magkakamali, ang labanang ito ay hindi nagaganap sa katahimikan. Susubukan ng kaaway na lumaban. Gagamit siya ng mga tao, mga sitwasyon, at maging ang iyong sariling alaala upang subukang itayong muli ang mga kutang sinimulan mo ng ibagsak. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong paligiran ang iyong sarili ng mga taong nagpapatibay sa katotohanan ng Diyos sa iyong buhay at hindi ng mga kasinungalingan. Kung ikaw ay napapaligiran ng mga taong laging nagpapakain ng negativity, magiging mas mahirap ang manalo. Ngunit kapag lumalakad ka kasama ang mga nananalangin para sa iyo, na nagpapahayag ng buhay para sa iyo, ang iyong isip ay magsisimulang umayon sa kalooban ng Diyos. Nais kitang tanungin ng direkta, hanggang kailan mo hahayaang ang isang kasinungalingan ang magtakda ng direksyon ng iyong buhay? Hanggang kailan ka maniniwalang hindi ka sapat, na hindi ka na magbabago at wala ng pag-asa? Ngayon ay maaari kang magdesisyon, hindi na ako magiging alipin ng aking mga kaisipan. Haharapin ko ang bawat kasinungalingan gamit ang katotohanan ng Diyos. At iniiwan ko sa iyo ang isang hamon, sa loob ng 7 araw, tuwing umaga, bago mo pa man tingnan ang iyong cellphone, ilapat mo ang iyong kamay sa iyong ulo at ipahayag, taglay ko ang isipan ni Kristo. Malaya ako mula sa mga kasinungalingan. Ako ay minamahal at pinili ng Diyos. Gawin mo ito ng may pananampalataya, kahit sa simula ay tila kakaiba ito. At pagkatapos ay sabihin mo sa akin, ano ang nagbago? Ginagarantiya ko sa iyo na ang mga pader na tila hindi malampasan ay magsisimulang gumuho. Kapag sinimulan na ng Diyos na linisin ang iyong isipan, hindi lamang isang kaisipan ang nagbabago. Para bang may tabing na. Nalalaglag mula sa iyong mga mata at malinaw mo nang nakikita kung sino ka kay Kristo. At ito ay hindi lamang nakakapagpalaya kundi nakakapagpabago ng buhay. Napansin mo ba na ang iyong isip ay gumagana na parang isang hardin? Kung hindi mo ito aalagaan, ang mga damo ay magsisimulang tumubo ng walang pahintulot. Mga kaisipan ng takot, pag-aalala, pagkabigo, lahat sila ay nananahan at kapag hindi mo inaasahan, sasakupin nila ang lahat. Ilang beses ka na bang nagising sa umaga at bago pa man magpasalamat sa buhay, ang unang pumasok sa isip mo ay bugso ng mga pag-aalala? Mga bayarin, mga responsibilidad, mga problema sa trabaho, mga away sa pamilya. Para bang ang araw ay nagsisimula na agad ng mabigat, hindi ba? Ngunit alam mo ba? Hindi kailangang manatiling ganito. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Roma Kabanata 12 talata 2, huwag kayong umayon sa mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Hindi ito isang simpleng payo lamang, ito ay isang pang-araw-araw na tawag. Ang pagbabago ng isip ay isang desisyong kailangang gawin tuwing umaga, gaya ng isang taong nagdedesisyong diligan ang hardin at bunutin ang mga damo. Dahil kung hindi mo ito gagawin, ang mundo ang gagawa nito para sa iyo. Ang media, ang mga usapan sa paligid, ang mga balita, lahat ay sumusubok na maghasik ng takot at kawalang katiyakan sa iyong isip. Naaalala ko ang isang yugto kung kailan ang paggising ay katumbas ng pagkabalisa. Bago ko pa man itapak ang aking mga paa sa sahig, iniisip ko na ang lahat ng maaaring magkamali. Hinuhubog nito ang aking lakas, inuubos ang aking pananampalataya, at hinahayaan akong mapagod. Ngunit nang magdesisyon akong baguhin ang aking unang kaisipan sa umaga, may isang pambihirang bagay na nangyari. Sa halip na magising ng may pag-aalala, nagsimula akong magising ng may pasasalamat. Salamat, Panginoon, dahil ito ang araw na ginawa mo. Ang simpleng pagbabagong ito ay naging isang espiritual na sandata. Para bang sa sandaling idilat ko ang aking mga mata, nagtatanim na ako agad ng mabuting binhi sa aking hardin. Napansin mo ba kung paano ito kinukumpirma ng siyensya? Ang mga pananaliksik ay nagpapakita na ang mga taong naglilinang ng pasasalamat araw-araw ay may mas mababang antas ng pagkabalisa, mas kaunting stress, at mas mabuting kalusugan.
Ang natuklasan ng siyensya ngayon ay itinuro na ng Biblia, libu-libong taon na ang nakalipas, sa lahat ng bagay ay magpasalamat. Ang pasasalamat ay susi sa pagbabago ng isipan. Ngunit hayaan mong tanungin kita, kapag sinimulan mo ang iyong araw, ano ang unang kaisipang sumasakop sa iyong isip? Ito ba ay pasasalamat o pag-aalala? Pananampalataya o takot? Dahil ang paraan ng iyong pagsisimula ay nakakaapekto sa takbo ng iyong buong araw. At ang pagbabago ng isip ay hindi lamang basta pag-iisip ng positibo, ito ay pagpili na punuin ang iyong isip ng salita ng Diyos. Kapag nagising ka at ipinahayag mo, kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng nagpapalakas sa akin ayon sa Filipos Kabanata 4:13, sinisimulan mo ang araw na may proteksyon. Nakakilala ako ng isang babae na nabubuhay na puno ng pagkabalisa. Ang lahat ay nagpapahirap sa kanya, ang hinaharap ng kanyang mga anak, ang kawalan ng katiyakan sa pera, maging ang maliliit na bagay. Ang hardin ng kanyang isip ay puno ng mga damo. Ngunit nagdesisyon siyang gumawa ng isang gawain, bago buksan ang cellphone, magbabasa siya ng isang salmo ng malakas at mananalangin ng 5 minuto. Sa simula ay tila maliit lamang ito, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang isip ay nabago. Ang babaeng iyon na laging balisa ay nagkaroon ng kapayapaan. Hindi dahil nawala ang mga problema, kundi dahil natutunan niyang alagaan ang kanyang hardin araw-araw. Naisip mo ba na hindi kailangang sirain ng kaaway ang iyong buong buhay para ilayo ka sa Diyos? Sapat na ang magtanim ng isang maliit na binhi ng duda, isang kaisipan ng takot, at hayaan itong lumago. Ito ang dahilan kung bakit ang pagbabago ng isip ay isang disiplina araw-araw. Para itong pag-aalaga ng mga bulaklak, kailangan mong bunutin ang mga damo, diligan ang mga mabubuting binhi, at tiyaking naaabot sila ng sikat ng araw. Kung hindi ka magbabantay, ang hardin ay mawawala. At inaanyayahan kita, paano kung sa susunod na 21 araw, simulan mo ang bawat umaga sa pagpapakain ng iyong isip ng salita ng Diyos sa halip na pakainin ang takot ng mga masasamang balita. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong ang iyong isip ay magsisimulang umayon sa pananaw ng langit. Makikita mo ang mga problema, hindi na bilang mga pader na hindi malampasan, kundi bilang mga pagkakataon para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang pagbabago ng isip ay hindi nangyayari ng minsanan, ito ay isang proseso. Ngunit bawat araw na pipiliin mong magpasalamat sa halip na magreklamo, ipahayag ang katotohanan sa halip na tanggapin ang kasinungalingan, at magtanim ng pananampalataya sa halip na takot, naglilinang ka ng isang matabang hardin. At kapag ang isip ay namumukadkad sa katotohanan ng Diyos, ang iyong buong buhay ay nababago. Hindi ka lamang nag-iisip ng iba, kumikilos ka ng iba, nagdedesisyon ka ng iba, at nabubuhay ka ng iba. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong binhi ang itatanim mo bukas ng umaga? Isa sa pinakamalaking kalaban ng pagbabago ng isip ay ang bigat ng nakaraan. Ilang beses ka na bang sumubok na magpatuloy, ngunit hinahila ka pabalik ng mga alaalang masakit? Mga salita ng pagtatakwil, mga pagkakamaling nagawa mo, mga trauma na dinanas mo, tila ipinipilit ng isip na panatilihing buhay ang mga markang ito gaya ng mga sugat na bukas. Nahuli mo na ba ang iyong sarili na nag-iisip, kung ginawa ko lang sana ng iba? Kung hindi lang ako nabigo? Kung hindi lang ako sinaktan ng taong iyon? Ang mga kaisipang ito ay parang mga di nakikitang tanikala, at habang mas nilalabanan mo sila ng mag-isa, tila lalo silang humihigpit. Maging ako ay dumanas din yan. May panahon na ang mga alaala ng nakaraan ay sumusulpot sa sandaling hindi ko inaasahan, at ninanakaw ang aking kapayapaan. Dumating sila bilang mga tinig na nagsasabing, hindi mo karapat-dapat na magpatuloy. Hindi ka karapat-dapat na gamitin ng Diyos. Hanggang sa naunawaan ko ang Isaias Kabanata 43 talata 18, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o isaalang-alang man ang mga bagay noong una. Narito, ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Nang pumasok ang katotohanan ito sa akin, na-realize ko na hindi ang nakaraan ang pumipigil sa akin, kundi ang aking pagkapit dito. Marahil ay dala-dala mo ang isang lumang kasalanan, o isang sugat na hindi kailanman naghilom. Maaaring ito ay isang pagkakamaling nagawa mo, isang relasyong hindi nagtagumpay, o isang pagkawala na hindi mo malampasan. Ang kailangan mong maunawaan ay hindi lamang nagpapatawad ang Diyos, siya rin ay nagpapanumbalik. Sinasabi sa Salmo 103 talata 12 na inilalayo niya ang ating mga pagsuway sa atin gaya ng layo ng silangan sa kanluran.
Napansin mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Imposibleng sukatin ang distansyang iyan. Ganito ang kapatawaran ng Diyos, buo, pinal at walang hanggan. Kinukumpirma ng makabagong sikolohiya ang sinasabi na ng Biblia, ang pagtatanim ng galit at kasalanan ay nagpapakain ng mga sakit sa katawan at damdamin. Ang mga taong hindi nagpapatawad o hindi pinapatawad ang sarili ay may mas malaking pagkakataon na dumanas ng depresyon, pagkabalisa at maging mga problema sa puso. Nagpapakita ito na ang kapatawaran ay hindi lamang espiritual, ito ay gamot para sa isip at katawan. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagpili na huwag nang hayaang ang sakit ang kumontrol sa iyong buhay. Nakakilala ako ng isang lalaki na nawala ang lahat dahil sa isang maling desisyon. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya na nakatadhana na siyang mabuhay sa anino ng kanyang pagkakamali. Ngunit nang magdesisyon siyang isuko ang sarili kay Kristo, may nagbago. Natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili at naunawaan na magagamit ng Diyos maging ang kanyang mga pagkakamali para gawin siyang mas mabuting tao. Ngayon, ang kanyang buhay ay isang buhay na patotoo na walang nakaraang masyadong madilim na hindi kayang liwanagan ng Diyos. Ngunit nais kitang tanungin, hanggang kailan mo hahayaang ang mga alaala ng nakaraan ang magtakda ng iyong kasalukuyan? Hanggang kailan mo hahayaang ang mga salita ng pagtatakwil ang mas manaig kaysa sa tinig ng Diyos? Marahil ay nasanay ka na sa mga tanikalang ito, ngunit hindi nais ng Diyos na mabuhay ka ng ganyan. Nais niya na bigyan ka ng isang bagong kwento. Kapag pinalaya mo ang nakaraan, binubuksan mo ang espasyo para ang hinaharap ng Diyos ay mahayag. At ang prosesong ito ay nagsisimula sa kapatawaran, pagpapatawad sa iba at pagpapatawad sa iyong sarili. Maaari mong sabihin ngayon, pinipili kong iwan ang nakaraan sa mga kamay ng Diyos. Pinipili kong mabuhay sa bagong buhay na mayroon siya para sa akin. At kung ngayon ay nararamdaman mong hinahabol ka pa rin ng nakaraan, hinahamon kitang isulat sa isang papel ang pagkakamali, ang sakit, o ang alaalang pumipigil sa iyo. Pagkatapos, punitin mo ang papel na iyon at ipahayag ng malakas, ang aking nakaraan ay hindi nagtatakda ng aking hinaharap. Ako ay malaya kay Kristo. Ang simpleng gawaing ito ay maaaring maging unang hakbang ng isang malalim na paglaya. Kapag pinapagaling ng Diyos ang mga alaala, hindi lamang niya binubura ang sakit, ginagawa niyang patotoo ang sugat. Ginagawa niya ang iyong pinakamalaking kahinaan na isang patunay ng kanyang biyaya. At doon mo matutuklasan na kahit may mga pilat, maaari kang lumakad ng magaan dahil hindi na sila dumudugo. Sila ay nagiging marka ng tagumpay, mga palatandaan na hindi ka na nakatali sa kung ano ang naiwan sa likuran, kundi nabubuhay sa bago na inihanda ng Diyos. Isso sugava minha At tinatanong energia, kita, drenava kung minha pinalaya fé e ka me na ng deixava Diyos sa esgotado. nakaraan, bakit mo Mas pa rin quando eu pinipilit decidi na mudar dalhin meu ito? primeiro pensamento do Napansin dia, mo ba na algo madalas ay hindi ang extraordinário kawalan ng aconteceu. pananampalataya Em ang vez de naglalayo sa acordar iyo sa Diyos, preocupado, kundi ang comecei a hinahayaan mong acordar pumasok sa iyong agradecendo. isip. Obrigado, Gaya ng Senhor, hindi mo porque pag-iiwan sa este é pinto o ng dia iyong que o bahay Senhor na nakabukas para sa Essa mga simples estranghero mudança na se pumasok at tornou uma arma magnakaw. espiritual. Hindi mo dapat É hayaang como ang se, pinto ng no iyong momento isip em ay que eu abri nakabukas os para olhos, sa anumang já estivesse impluensya. plantando uma semente Ang boa isip no meu ay isang jardim. sagradong Você já teritoryo, reparou como at a kung hindi ciência ka confirma magbabantay, isso? magtatanim Pesquisas ang kaaway mostram ng que mga binhi pessoas ng que duda, cultivam a takot, gratidão paghahambing diariamente têm at níveis mais kasalanan. baixos de ansiedade, Maging ako ay menos nakasaksi estresse na e ng até mga taong melhor saúde nagsimula sa física. kanilang O que paglalakad a na ciência puno ng descobriu agora. pananampalataya, A ngunit Bíblia já unti-unting ensinava há nanghina. milhares de anos. At alam mo Em ba kung tudo dai bakit? graças. A Dahil gratidão hinayaan é nila uma ang mga chave de maliliit na renovação abala na mental. tila walang Mas panganib deixa na eu te pumasok. perguntar, quando Mga você programa começa sa o dia, GIFI na qual é o nagpapakain primeiro ng mga malaswang pensamento que ocupa kaisipan, a sua mga mente? usapang É puno ng gratidão ou negativity, preocupação? mga kaibigang É fé ou nagtatanim medo? ng mas maraming Porque a kawalang forma katiyakan como você kaysa sa começa paghikayat. influencia o rumo Wala de sa mga todo o ito seu ang dia. tila E mapanganib sa renovar a simula, mente não é ngunit sa apenas paglipas pensar ng panahon, positivo. ang mga É binhing escolher ito ay encher sua nagbunga mente ng da palavra mapapait de na bunga. Deus. Quando você Ang isip acorda e na dapat declara, ay isang posso dambana todas para as sa coisas Diyos, ay naquele que naging me isang lupang fortalece, puno ng mga damo. Filipenses 4:13, Malinaw ang você já Biblia sa começa o unang dia Pedro blindado. Kabanata 5 Eu talata conheci uma 8, mulher maging que vivia mapagpigil kayo, dominada pela magbantay ansiedade. kayo, Tudo a sapagkat ang afligia. inyong kalaban, O ang futuro dos dyablo, filhos, ay a gumagala na instabilidade parang leong financeira, umuungal, até na as pequenas humahanap ng coisas. malalamon. O jardim da sua mente Naitanong mo estava na ba sa tomado iyong por sarili ervas kung sa daninhas. anong paraan Mas ela gumagala ang decidiu kaaway sa adotar uma iyong prática. isipan? Antes de abrir o Marahil ay celular, hindi ito sa ela lia tahasang paraan, salmo em kundi voz sa alta e palihim. orava 5 minutos. Isang No paghahambing sa começo parecia Instagram, pouco, isang kanta na mas com o nagpapatibay tempo sa sua mga mente foi se mapanirang damdamin, transformando. o Aquela isang mulher que palabas na vivia ginagawang inquieta normal passou ang a ter kasalanan. paz. Não porque os Unti-unti, problemas ang mga bagay na desapareceram, ito ay mas humuhubog porque sa ela paraan ng aprendeu a iyong cultivar o pag-iisip, jardim pakiramdam todos os at dias. pagkilos. Você já pensou que o Naaalala ko ang inimigo não isang yugto precisa noong destruir sua vida napapaligiran ako inteira ng mga para te opinyon afastar at de Deus? kritisismo.
Basta plantar Kung uma hindi ko pequena binantayan semente ang de aking dúvida. isip, naniwala na pensamento sana de ako medo sa e mga tingin deixá-lo na nagsasabing crescer. É imposible por ng isso que a magpatuloy. renovação da mente é uma Doon ko disciplina diária. natutunang É magsala, como cultivar kung ang isang flores. bagay ay hindi Você precisa nakakabuti, arrancar as kung ervas hindi nito daninhas, regar itinataguyod as ang sementes kapayapaan ng boas Diyos, e garantir que a tinatanggihan luz ko do ito. sol chegue até elas. Nagawa mo na ba ang Se você pagsalang não ito sa iyong vigiar, buhay? o jardim se perde. Naitanong mo E eu na te ba, faço ang convite. kinukonsumo ko ba Que ay tal, naglalapit durante os sa akin próximos o 21 naglalayo sa dias, akin sa Diyos? começar todas as At manhãs huwag mong alimentando a isiping ang sua mente com pagbabantay a ay palavra tungkol de lamang Deus, sa mga em vez de nanggagaling sa alimentar o labas. medo com as notícias Madalas, ruins. ang Ao pinakamalaking longo do kalaban tempo, ay nasa loob você vai mismo perceber natin. que a sua mente Mga começa a se kaisipang alinhar inuulit com a natin sa loob perspectiva ng do céu. maraming taon Você vai gaya ng enxergar os wala akong problemas kakayahan. não mais como barreiras Laging akong mabibigo. intransponíveis, mas como Pinabayaan na oportunidades ako ng para Deus Diyos. mostrar o seu poder. Ang mga A kaisipang ito, renovação da kung hindi mente não bibihagin, ay acontece de nagiging uma mga vez só, kuta. é um processo. Ngunit itinuturo Mas sa cada atin dia ng salita sa você ikalawang escolhe Korinto agradecer em Kabanata vez de 10 talata reclamar, 5 na declarar a bihagin ang bawat verdade em vez de kaisipan aceitar upang a pasunurin mentira. kay Kristo. Plantar fé em vez de Ibig sabihin medo, nito, você está bawat cultivando um pagkakataong may jardim sumulpot fértil. na maling E kaisipan, quando a mente dapat mo floresce itong com a harapin verdade gamit de ang Deus, katotohanan. a sua vida inteira é May mga sikat na transformada. tao na Você não nawalan ng apenas magagandang pensa karera diferente, dahil você hindi é nila diferente, binantayan ang você kanilang decide isip. diferente, você Hinayaan vive nilang ang diferente. inggit, pagmamataas, Agora, me o diga, bisyo ang dumana qual sa semente kanilang você mga vai plantar kaisipan amanhã de hanggang sa manhã? masira ang Um dos lahat. maiores inimigos Sa da kabilang renovação da banda, mente may é mga o taong peso do kahit sa passado. gitna ng matitinding Quantas pressure, vezes você ay já tentou nanatiling seguir em matatag dahil frente, binantayan nila mas ang foi kanilang puxado de isip volta gaya ng por isang lembranças que kayamanan? doem? Palavras de Kinukumpirma rin rejeição, ito ng erros siyensya. que você cometeu, Ang mga traumas que você pag-aaral ay sofreu. nagpapakita Parece na que a ang mga mente insiste em kapaligiran manter inilalantad essas marcas natin ang vivas, ating sarili como ay se direktang fossem humuhubog cicatrizes sa ating mga abertas. pattern ng Você já se pag-iisip. pegou pensando, Ang mga se taong eu tivesse nagpapaligid feito sa kanilang diferente, sarili ng se eu não negativity, tivesse karahasan, falhado, at se labis na aquela pessoa não nakalalasong tivesse me impormasyon ferido, ay esses nagpapakita ng mas pensamentos mataas são na como panganib correntes ng pagkabalisa invisíveis. at depresyon. E quanto mais você Sa luta madaling contra eles salita, sozinho, kung ano ang mais iyong parecem kinukonsumo apertar. ang Eu humubog mesmo sa já kung passei sino por ka. isso. Houve um Nais período kitang em que anyayahan, lembranças do simulan mong passado protektahan surgiam ang no iyong momento em isip que eu gaya menos ng esperava pagprotekta mo sa iyong e me bahay. roubavam a paz. Manalangin ka Elas na vinham hilingin ang como vozes Espiritu que Santo diziam, ang maging gaya "Você ng não isang merece pader continuar. sa paligid ng iyong Você não kaisipan. merece ser usado por Deus. Piliin mo nang may Até que eu pag-iingat ang iyong compreendi Isaías pinapanood, 4:13 e pinapakinggan at 18. kung sino ang Não iyong vos lembreis das sinasamahan. coisas passadas, nem Gumawa ka ng mga considereis as gawin ng antigas. proteksyon, Eis panalangin que faço araw-araw, nova todas pagbabasa as ng coisas. salita, Quando essa pagpuri, verdade pag-aayuno. penetrou em mim, Ito ay percebi mga que não gawaing era o naglilinis passado at que estava me nagpapalakas sa segurando, isip laban sa mas o mga meu di apego a nakikitang ele. pag-atake. Talvez você esteja Tandaan, carregando uma hindi culpa sapat ang basta antiga baguhin ou ang uma iyong mga ferida que nunca kaisipan. foi cicatrizada. Kailangan Pode din ser ang um erro magbantay que você upang walang cometeu, anumang um marumi ang muling relacionamento que não sumakop deu sa certo. espasyong iyon. Uma perda que você Ang não iyong conseguiu isip ay isang superar. dambana. O que você precisa At entender ang é que isang Deus não dambana ay apenas hindi perdoa, maaaring Ele também madungsay. restaura. O Kapag Salmo nagbabantay 13, ka, 12 kapag diz que nagprotekta Ele ka, afasta de tinitiyak nós as mong ang nossas tinig lamang ng transgressões Diyos ang como may o otoridad Oriente sa do iyo. Ocidente. Kaya Você já tanungin percebeu kita, o que isso kung ang iyong significa? isip ay É sagradong impossível teritoryo, medir essa sino ang distância. hinahayaan mong pumasok Assim é o dito? perdão de Deus. Kung mayroong Completo, isang katotohanan definitivo, na kailangan mong eterno. dalhin mula sa A videong ito, psicologia moderna ito ay ang confirma o que a katotohanan ang Bíblia já iyong dizia. isip ay isang banal Guardar na rancor e teritoryo culpa at kailangang alimenta alagaan, doenças físicas e linisin at emocionais. protektahan Pessoas que não araw-araw. perdoam ou que Dahil não se kapag binago perdoam ng Diyos têm ang iyong maiores mga chances kaisipan, de sofrer de hindi lamang ang depressão, paraan ng pagtingin ansiedade mo e sa até mundo ang problemas kanyang binabago, cardíacos. kundi Isso binabago mostra niya ang que iyong o buong perdão buhay. não é apenas At ang espiritual, é pagbabagong ito ay remédio para a nagsisimula mente e ngayon para o sa corpo. eksaktong sandali na Perdoar não magdesisyon é kang esquecer, palitan ang mas é kasinungalingan ng escolher não deixar katotohanan ng que a Diyos. dor continue Kung ang controlando a sua mensaheng vida. ito ay nagmula Eu sa iyong conheci puso, homem que nais perdeu kitang tudo por anyayahan na causa de uma ipagpatuloy escolha ang errada. paglalakad na ito Durante kasama ko. anos, ele acreditou Ang que susunod na estava video na condenado a viver lumalabas à dyan sa sombra do seu screen erro. ay Mas tutulong sa quando ele iyong umakyat decidiu pa se ng isang entregar a baitang sa Cristo, paglalakbay algo na ito mudou. ng karunungan Ele aprendeu a upang ikaw perdoar ay a si maging mesmo isang e porsyento na entendeu mas que mabuti Deus kaysa podia sa kung usar ano até ka mesmo ngayon. seus erros para Isipin mo na transformá-lo em kung ang alguém melhor. kapayapaan ng iyong Hoje, isip ay sua nagkakahalaga vida ng é um mahigit testemunho 500 vivo de piso. que não há Ito ay passado isang tão maliit na escuro que a halaga luz de kumpara sa Deus não idudulot possa nitong iluminar. pagbabago. Mas eu quero te fazer uma Maraming salamat pergunta. sa pagpunta rito. Até quando você vai Pagpalain ka nawa permitir ng que Diyos as at lembranças do hihintayin passado kita sa definam o susunod seu na video. presente? Até quando você Nais vai mo bang deixar que ipagpatuloy as ko ang palavras de paggabay sa iyo rejeição sa mga ecoem susunod mais na alto que a hakbang? voz de Deus?